Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, matagumpay na nakuha ng ating bida, si Chun Hajan, ang spiritual bamboo mula sa pinakailalim ng solitary bamboo grove. Matapos niyang malinis ang spiritual chi ng kawayan, hinati niya ang dagta nito na naging isang malakas na elixir at ininom nila ni Dongpil. Akala nila ay makakalabas sila ng walang aberya, ngunit nagising ang mga mababangges na halimaw ng solitary bamboo grove, nagbabadya ng matinding panganib. Upang iligtas si Dongpil at ang misteryosong Zoro, pinatakas ni Hajan ang dalawa, habang siya mismo ang humarap sa isang mabagsik na halimaw, ang Mengji, isang dambuhalang leopard. Matindi ang naging labanan, at sa lakas ng unang atake ng Mengji, tumilapon si Hajan. Bumagsak siya sa lupa, tila niyayanig ang bawat hibla ng kanyang katawan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, galit na galit siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon, at alam niyang hindi siya maaaring magpadala sa takot. Ang lakas ng Mengji ay walang kapantay, at naisip niyang kung tatanggap pa siya ng isa pang malakas na atake, baka masilayan na niya ang mukha ni King Yan sa underworld. Dahan-dahang bumangon si Hajan mula sa kanyang pagkakahiga. Hindi ito ang unang beses na hinarap niya ang kamatayan, ngunit kakaiba ang labanang ito. Sa kanyang pagbangon, pinunit niya ang kanyang pantaas na damit na parang handa sa isang mas mabagsik na laban. Pinalabas niya ang lahat ng demonic aura niya, umaasa na magagamit niya ang buong lakas ng kanyang demonic arts laban sa halimaw. Ngunit may kakaibang nangyayari sa loob ng kanyang katawan, ang spiritual chi ng bamboo na ininom nila ay kasalukuyang nagko-convert bilang demonic energy. Dahil hindi pa tapos ang buong proseso ng conversion, humina ang kanyang demonic arts, at ramdam niya ang pagbaba ng kapangyarihan. Ang dapat sana'y matatag at malupit na demonic aura ay humihina, nagiging malabo at hindi buo. Bagamat ang spiritual chi ay isang makapangyarihang enerhiya, tila nagkakaroon ng pagsalungat sa kanyang demonic energy, unti-unting pinapahina ang kanyang mga kakayahan sa halip na palakasin ito. Napakuyom ng kamao si Hajan. Hindi siya makakapayag na matalo sa ganitong kalagayan. Sa kabila ng kahinaan, hindi niya kayang umatras o sumuko. Tinignan niya ang Mengji, naghahaman, kung gusto mong ipakita ang tunay mong lakas, ito na ang pagkakataon mo. Habang sinasalubong niya ang bagong alon ng mga atake ng Mengji, kailangan niyang humanap ng paraan upang gamitin ang natitirang lakas niya ng mahusay. Kailangan niyang magtiwala na matatapos ang proseso ng conversion bago siya tuluyang mapinsala. Habang naglalaro sa isip niya ang posibilidad ng pagkatalo, mas nangingibabaw ang kanyang determinasyon, kung kailangan, gagamitin niya ang lahat ng natitira niyang puwersa, hanggang sa huling hibla ng kanyang lakas, para tapusin ang labanang ito. Sa isang iglap, muling sumugod ang isang Mengji. Hindi na siya nagkaroon ng oras para mag-isip ng susunod na hakbang. Umilag siya at sinuntok ito ng buong puwersa, patumbang na paurong ang halimaw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa kanyang likuran, isa pang Mengji ang umatake, ngunit nasalag niya ito ng mabilis at sinuntok ulit ng walang alinlangan. Hindi mo ako maaabot ng 2 beses, sigaw niya sa galit, sabay suntok sa halimaw. Habang natutamba ang mga kalaban, napagtanto niya na hindi niya maaaring labanan ang mga ito pa isa-isa. Ang mga Mengji ay tila walang katapusan, dumarating sila ng walang humpay, at kahit na kayang patumbahin ni Hajan ang ilan, hindi siya magtatagal kung ganito ang mangyayari. Hindi ko sila masusuntok isa-isa hanggang sa mawala ng malay. Kung ganito ang laban, mauubusan ako ng lakas bago pa matapos ang lahat. Alam niyang kailangan niya ng mas matinding paraan para tapusin ito. Hindi siya makapaniwala nang makita niyang mas marami pa ang paparating. Halos wala ng espasyo sa paligid, napapalibutan na siya ng mga halimaw. Napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang gamitin ang isang mas malakas na atake, kahit na ito'y isang delikadong hakbang. Walang saysay na labanan sila ng paisa-isa, naisip niya. Kailangan ko silang tapusin lahat ng sabay-sabay. Alam niyang humihina ang kanyang demonic energy dahil sa epekto ng spiritual bamboo, ngunit wala ng oras para mag-alinlangan. Kailangan niyang palakasin ang natitirang puwersa niya at gamitin ito sa isang malawakang atake. Sa buong lakas ng kanyang natitirang demonic energy, isinagawa niya ang isang malupit na teknik, ang Explosive Mountain Blast.
Pinalakas niya ang kanyang aura at sinimulang palibutan ng demonic energy ang kanyang katawan. Sa isang iglap, sumuntok siya sa ere, at sa impact ng suntok na iyon, isang malakas na alon ng enerhiya ang bumalot sa paligid. Ang puwersa ng atake ay halos yumanig sa buong solitary bamboo grove, at sa isang iglap tumilapon ang lahat ng Mengji na nasa paligid. Ang lupa ay nabiyak, at ang mga kawayan ay nagbagsakan. Tumahimik ang paligid matapos ang matinding pagsabog ng enerhiya. Humihingal si Hajen, ramdam ang bigat ng pagod mula sa paggamit ng napakalakas na atake. Hindi ko akalain na magagawa ko pa ito, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang nagkalat na mga katawan ng Mengji sa kanyang paligid. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Bagamat napatumba niya ang mga halimaw, hindi niya tiyak kung lahat ng ito ay patay na. At sa likod ng kanyang isip, isang tanong ang naglalaro, may mas malakas pa bang halimaw na darating? Samantala, tagumpay na nakalabas si Dongpil mula sa loob ng solitary bamboo grove, humahanggos at halos hindi makahinga dahil sa matinding kaba. Sa kanyang mga braso, mahigpit niyang hawak ang maliit na sorrow na kanina patahimik ngunit tila abot ang pakiramdam sa mga nangyayari sa paligid. Sa bawat hakbang niya papalayo sa entrada, nararamdaman niya ang pangamba para sa ikatlong batang Panginoon, si Chun Hajen, na naiwan sa loob ng kagubatan upang labanan ang mga mabangis na halimaw. Habang nagmamadali si Dongpil, bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malakas na dagandong ang narinig mula sa loob ng gubat. Tumigil siya sa kanyang pagtakbo at napalingon pabalik sa solitary bamboo grove, habang ang puso niya'y bumilis ng husto. Ano kaya ang nangyayari? Nababalot ng dilim at mga kawayan ang lugar, kaya't hindi niya tiyak kung anong mga puwersa ang naglalaban sa loob. Ang tanging alam niya ay nasa gitna ng matinding panganib si Hajen, at tila may nangyaring masama o isang malaking laban ang naganap. Inilapag ni Dongpil ang sorrow sa lupa, marahan at maingat. Ang maliit na hayop ay same time na nakatingin sa kanya, ang mga mata nitong nagniningning na parabang nauunawaan ang kanyang pag-aalala. Nakatingin lang ito sa direksyon ng gubat, hindi kumikilos, ngunit tila alam nito kung ano ang nangyayari sa loob. Si Dongpil, bagamat nagawang makalabas, ay di pa rin mapakali. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang nangyari kay Hajen? Bulong niya sa sarili, puno ng pag-aalala. Alam niyang malakas si Hajen, ngunit ang biglaang dagandong at ang kakaibang enerhiyang sumabog mula sa loob ng gubat ay nagpahiwatig ng isang bagay na higit pa sa ordinaryong laban. Hindi niya maiwasang isipin kung paano na si Hajen. Nagtagumpay kaya ito sa pakikipaglaban sa mga Mengji, o may mas malakas na kalaban pang dumating. Sa likod ng kanyang isipan, naroon ang takot na baka hindi na makalabas ng buhay ang ikatlong batang Panginoon. Bakit ko siya iniwan? Tanong ni Dongpil sa sarili, puno ng pagsisisi. Ngunit alam niyang ginawa niya ang tama, na utos ito ni Hajen upang mailigtas ang kanilang buhay. Habang tahimik na nakatayo, ramdam ni Dongpil ang bigat ng bawat sandali. Hindi niya magawang umalis mula sa entrada. Parang hinihila siya ng hindi nakikitang puwersa pabalik, ngunit alam niyang hindi siya maaaring bumalik sa loob. Wala siyang laban sa mga halimaw na naroon. Ang tanging magagawa niya ay maghintay. Nakatingin siya sa sorrow, na tila balisa rin. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa loob? Tanong niya sa hayop, kahit alam niyang walang sagot na babalik sa kanya. Ngunit ang sorrow, sa kakaibang paraan, ay para bang nauunawaan siya. Nakatingin ito sa kanya, bago muli ibinaling ang tingin sa direksyon ng solitary bamboo grove. Sana ligtas siya, bulong ni Dongpil, umaasang kahit papaano, malalampasan ni Hajen ang anumang hirap na kanyang kinakaharap sa loob ng mahiwagang kagubatan. Alam niyang kailangan niyang maghintay, kahit gaano pa kahirap, para sa pagbabalik ng kanilang pinuno. Matapos mapatamba ang mga Mengji, si Hajen ay nagsimula ng maghanap ng daan palabas mula sa solitary bamboo grove. Ngunit napakadilim na ng paligid, at tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang nagbibigay ng kaunting gabay sa kanya. Habang naglalakad, pinag-iisipan niya kung nasa tamang direksyon pa ba siya o naliligaw na dahil sa kabagalan ng kanyang mga hakbang. Sa kabila ng lahat, pilit niyang inalala ang kanilang dinaanan patungo sa pusod ng kagubatan, umaasang matutulungan siya ng kanyang alaala na makalabas.
Dahil sa matinding labanan kanina at sa paggamit niya ng napakalakas na demonic arts, tila bumigat ang kanyang mga binti. Parang ilang libong tonelada ang kanyang dinadala sa bawat hakbang. Kahit mabagal, alam niyang hindi siya maaaring tumigil, kailangan niyang makalabas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring makasalubong niya ang iba pang mabangis na halimaw na nagkukubli sa dilim ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin niyang tuyot na tuyot ang mga kawayan sa kanyang paligid, walang kahit konting moisture na naruroon. Hinawakan niya ang isa sa mga kawayan, at parang nabasag ito sa kanyang kamay, na para bang ilang taon na itong walang tubig. Sa kanya naalala ang tanawin sa entrada ng masukal na bahagi ng Solitary Bamboo Grove, kung saan nakita nila ang mga bangkay ng mga halimaw na nagkalat. Nagising ang kanyang mga alaala, ganito rin ang itsura ng lugar kung saan natagpuan nila ang mga patay na halimaw noon. Nang bigla, mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang. Dahan-dahang lumingon si Hajan, ngunit huli na ang lahat, isang napakalaking ahas, ang Sundered Serpent, ang naghihintay at bigla siyang inatake. Nang makitang mabilis na sumusugod ang halimaw, agad niyang sinalag ang mabagsik na pangil nito gamit ang kanyang espada. Ngunit hindi lang isa ang ulo ng Sundered Serpent, dalawa ang mga buntot nito, at agad na pumulupot ang mga ito sa kanyang mga braso. Sobrang higpit ng pagkakabalot nito na halos maramdaman niya ang buto niya sa bisig na parang mababali na. Napansin ni Hajan ang kanyang espada na kagat-kagat ng pangil ng ahas. Dahan-dahan itong nanggain-galawang sa harap ng kanyang mga mata, tila pinapatay ng halimaw ang anumang armas na samasagi sa kanya. Nang hinayang si Hajan, ang espada na ito ay isa sa mga pinakamagandang sandatang hawak niya, ngunit nasira ito sa isang iglap. Hindi nagtagal, tuluyang nabali ang espada, at wala na siyang magagamit upang salagin ang mga sumunod na atake ng ahas. Habang pilit na nag-iisip ng paraan para makalaban, naalala ni Hajan ang isang bagay tungkol sa Sundered Serpent. Kilala ito sa pagbibigay ng tagtuyot saan man ito dumaan, sa bawat hakbang nito, ang lupa ay nagiging tuyot at ang mga halaman ay nawawala ng buhay. Sa wakas, napagtanto ni Hajan na ito ang dahilan kung bakit tuyot ang lahat ng kawayan sa bahaging iyon ng kagubatan. Tila sa pagdaan ng Sundered Serpent, lahat ng bagay ay nawawalan ng tubig at enerhiya, nagiging tigang na tulad ng isang desyerto. Dito rin napagtanto ni Hajan na mas malakas nga ang Sundered Serpent kaysa sa mga Mengji na kanyang nilabanan kanina. Hindi ito basta-basta halimaw lamang. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng paraan para makawala sa mahigpit na pagkakapulupot ng ahas at labanan ito ng mas matindi kaysa dati. Napahiga si Hajan, hinahabol ang hininga habang patuloy na pinipilit makawala sa napakahigpit na pagkakapulupot ng Sundered Serpent. Sa bawat galaw ng ahas, mas lalo pang humihigpit ang kapit nito sa kanyang mga braso, at unti-unting nararamdaman ni Hajan na wala na siyang lakas upang makalaya. Akmang itutuklaw na siya ng matatalas at malalaking pangil ng ahas, ramdam niya ang malamig na hangin mula sa bibig nito, tila hinuhudyat ang kanyang nalalapit na kamatayan. Ngunit bago pa sumapit ang pinakamasakit na sandali, isang malakas na tunog ng espadang tumatama sa laman ang narinig ni Hajan. Sa isang iglap, ang ulo ng Sundered Serpent ay tumigil sa paggalaw, at nakita niyang may matalim na espada na tumagos mula sa bungo nito, nagmarka ng kamatayan ng halimaw. Sa kanyang pagtataka, napatingin siya sa kanyang tagapagligtas, si Dongpil. Bumalik ito, dala ang matinding determinasyon na iligtas ang batang Panginoon. Sa pagbagsak ng ahas, bumagsak din ang higpit ng mga buntot nito. Naramdaman ni Hajan ang kaluwagan at dahan-dahan siyang bumangon, bagamat hirap pa rin dahil sa matinding laban at ang bigat ng mga pinsalang natamo. Si Dongpil naman ay ngumiti, masaya at panatag na walang seryosong pinsala ang kanyang Panginoon. Mukha ba akong okay? Natakot ako sa espada mo, pabirong sabi ni Hajan habang pinapahid ang pawis sa noo. Tinulungan siya ni Dongpil na makatayo ng maayos, at kahit halata ang kaba sa kanyang mukha, pilit niyang iniingatan ang kanyang respeto at pagbibigay galang. Pabiro namang pinagalitan ni Hajan si Dongpil, sinabi ko sa'yo umalis ka rito. Dapat hindi ka bumalik, ngunit mabilis ang sagot ni Dongpil, may seryosong tono, paanong iiwanan ng gwardya ang Panginoon niya. Kahit ano ang mangyari, hindi kita pwedeng iwan, batang Panginoon. Saglit na natahimik si Hajan.
Alam niyang mali ang panatilihing kasama si Dongpil sa napakadelikadong lugar na iyon, ngunit ramdam din niya ang katapatan ng kanyang alalay. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay si Dongpil na makabalik at iligtas siya, bagay na hindi madalas na ipinapakita ni Hajen ang pagpapahalaga. Desidido kang makalabas tayo rito, ano? Tanong ni Hajen, nag-iinit ang puso niya sa pasasalamat, bagaman ayaw niyang ipakita ito ng husto. Bilang isang gwardya, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga sa akin, batang Panginoon, tugon ni Dongpil, may halong ngiti at respeto sa boses. Nakangiti si Hajen ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa sila tapos sa gubat na iyon. Marami pa ang naghihintay na panganib, ngunit sa oras na ito, mas nakahinga siya ng maluwag dahil sa tulong ng kanyang tapat na gwardya. Nang makatayo na si Hajen, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan at ang sakit ng mga sugat, ngunit wala siyang oras para magpahinga. Ilang sandali pa lang ang nakalipas nang marinig nila ni Dongpil ang malalakas na yabag ng mga halimaw na paparating. Sa bilis ng kanilang paggalaw, alam nilang hindi magtatagal ay maaabot na sila ng mga ito. Sa dilim ng kagubatan, nakita nilang mas marami pang Mengji ang dumarating. Isang buong lupo ng mga mababanggas na halimaw ang bumungad sa kanila. Naramdaman ni Hajen ang panganib na mas malaki kaysa kanina, at alam niyang hindi na sila basta makakatakas. Tinanong ni Hajen si Dongpil, gaano kalayo ang labasan? 2 kilometro, batang Panginoon, sagot ni Dongpil, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Alam ni Hajen na hindi sila pwedeng basta tumakbo palayo. Napakabilis ng mga Mengji, at sa distansyang iyon, tiyak na mahahabol sila. Kung susubukan nilang takasan ang mga halimaw, mas lalo lang nilang ilalagay sa panganib ang kanilang mga sarili. Kailangan nilang harapin ang mga ito at tapusin ang lahat dito at ngayon. Batang Panginoon, sabi ni Dongpil, puno ng determinasyon. Ako na ang magpapaiwan. Gagawin ko silang pain para ikaw ay makalabas ng ligtas. Huwag kang umarte ng ganyan, matalim ang sagot ni Hajen, galit sa ideya na iiwan siya ng kanyang gwardya. Lalabas tayong magkasama. Walang magpapaiwan. Nagdesisyon si Hajen na wala silang pagpipilian kundi labanan ang mga Mengji. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Parehong desidido sina Hajen at Dongpil na labanan ang mga halimaw hanggang sa kanilang huling hininga, kung kinakailangan. Pinalakas muli ni Hajen ang kanyang demonic energy, naramdaman niya ang pag-agos ng puwersa sa kanyang katawan. Alam niyang hindi ito ganap na malakas tulad ng dati dahil sa epekto ng spiritual chi, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sumugod siya sa mga Mengji, pinakakawalan ang kanyang galit sa bawat suntok at sipa, itinataya ang lahat upang makaligtas sila. Habang nakikipaglaban si Hajen, unti-unti siyang binalot ng mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang huling tanong ng kanyang kaibigang nasawi sa kanyang bisig, Chun Hajen, alam mo ba ang kahulugan ng buhay? Hindi niya makalimutan ang tanong na iyon. Sa mga sandaling ito, tila bumalik ang sakit ng pagkatalo at kawalan. Ang kanyang sagot noon ay malinaw, hindi niya alam ang kahulugan ng buhay. Buong buhay niya, naging kasangkapan lamang siya para sa iba, isang tauhan ng digmaan at kasamaan. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang malaman ang tunay na kahulugan ng buhay. Gusto niyang maging malaya, malayo sa mga pagkakagapos ng nakaraan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa bawat suntok, sa bawat atake. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, may isang Mengji na biglang umatake mula sa likuran. Hindi niya ito agad napansin, at napatilapon siya ng malakas sa lupa, tumama ang kanyang sugatang likod sa matitigas na bato. Napalunok si Hajen ng dugo at pakiramdam niya'y parang dudurog ang kanyang mga buto. Ngunit mas naramdaman niya ang galit. Mga walang modo. Sigaw niya, galit na galit. Pangalawang beses na ito. Hindi niya kayang tanggapin na muli siyang sinaktan ng mga halimaw. Gamit ang natitira niyang lakas, bumangon siya, nagliliyab ang kanyang mata sa galit. Hindi siya susuko. Sa harap ng napakaraming Mengji, ramdam niya ang pagnanais na lumaban pa. Kailangang tapusin niya ang lahat, hindi lang para makaligtas, kundi para sa pangako niya sa kanyang sarili na magiging malaya siya, na magiging pinakamalakas siya upang walang sino man ang muling mang-aapi sa kanya. Hindi ako mamamatay dito, sambit niya sa sarili, kasabay ng pagbuhos ng kanyang natitirang enerhiya para sa huling pagsalakay. Sa huling pagsiklab ng kanyang lakas, ginamit ni Hajen ang natitirang puwersa upang pakawalan ang isa pang explosive mountain blast.
Sa bawat suntok, naramdaman niyang ibinubuhos niya ang lahat ng natitirang enerhiya, kalakip ang galit, takot, at matinding kagustuhang mabuhay. Kasabay ng sigaw sa sarili, hindi ako mamamatay sa ganitong klase ng lugar, sumambulat ang kapangyarihan mula sa kanya, at tila isang bomba ang sumabog, tinatangay at nagkalat sa ere ang mga Mengji sa paligid. Ang lahat ng halimaw ay parang naging mga basag na larwang itinapon sa hangin, tumilapon sa magkabilang direksyon. Habang humuhupa ang alikabok mula sa pagsabog, bumagsak si Hajen sa lupa, nang hihina at halos mawalan na ng malay. Ang buong katawan niya ay tila pinilipit at piniga, ang bawat buto at kalamnan ay umaaray sa tindi ng pagkapagod at sakit. Agad na lumapit si Dongpil, kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala para sa Batang Panginoon. Batang Panginoon. Tinawag niya, inaalalayan si Hajen na bumangon. Ngunit nang subukan ni Hajen na tumayo, halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Bumigay na ang katawan niya sa sobrang pagod. Hindi ko na kayang maglakad, buhatin mo na ako, Dongpil, sabi ni Hajen, halos pabulong na dahil sa sobrang panghihina. Ngunit nang akma ng buhatin ni Dongpil si Hajen sa likod para sa piggyback, biglang natigilan si Dongpil. Nakasimangot itong napatingin sa kalangitan, parang may hindi magandang nararamdaman. Batang Panginoon, mukhang magiging mas mahirap ito kaysa inaasahan, sabi ni Dongpil, may kaba sa boses. Napalingon si Hajen at agad niyang napansin kung bakit natigilan si Dongpil, mas marami pang halimaw ang nagdagsaan mula sa madilim na kagubatan. Hindi lang ang mga Mengji ang nagbalik, kasama na rin ngayon ang mas malalakas na halimaw. Ang mga Azure Lotus, kilala sa kanilang mabilis at malalakas na galaw, at ang mga Xingxing, malalaking halimaw na may kakayahang magsanib sa dilim, ay dahan-dahang papalapit sa kanila. Napakarami, napaisip si Hajen habang tumitindig ang mga balahibo sa batok niya. Alam niyang hindi na ito basta laban ng lakas, ito na ang laban ng buhay at kamatayan. Naririnig niya ang mabilis na yabag ng mga halimaw at ang tunog ng kanilang mga pangil at kuko na nagkikiskisan sa lupa habang papalapit. Hindi na nagpatumpik-tampok pa si Dongpil. Batang Panginoon, sa pagkakataong ito, kailangan ko na talagang magpaiwan bilang Pain. Kailangan mong makalabas dito ng ligtas, sabi niya, may kalakip na determinasyon ang bawat salita. Alam ni Dongpil na kung may isa man sa kanila ang may tsansa na makaligtas, si Hajen iyon. Mabilis na umiikot ang isip ni Hajen. Gusto niyang makipaglaban, gusto niyang labanan ang lahat ng halimaw na nasa harapan niya, ngunit alam niyang pagod na ang kanyang katawan. Sa huling sandali, napagtanto ni Hajen na ang pinakamatalinong desisyon ay hindi basta makipaglaban hanggang sa huling patak ng dugo, kundi ang magpatuloy, mabuhay, at tapusin ang mas malaking laban sa hinaharap. Samantala, sa labasan, ang munting Zoro ay dahan-daang naglakad pabalik sa loob ng solitary bamboo grove. Ano kaya ang gagawin ng Zoro? Ililigtas niya kaya ang ating bida at ang gwardya nito? Abangan sa susunod na episode.